Good day mga kalamon. So ito po yung ano ko ha. Take ko doon sa mga ano, yung mga ibang nagva-vlog na naninisi ng mga ano kung sino-sino pang sinisisi kung may pumunta na politiko pinapansin na, di ba? Hindi talaga. Sa ngayon kasi panahon, di ba, mga sinasabing maraming violence ng mga bata sa ngayon. Because nga nagsisiyan tayo because of yung juvenile whatever juvenile ni Senator Kiko Pangilinan, in which may din siya, may point, pero ang kulang lang kasi sa atin, wala tayong like for instance other countries like US, meron silang for mga violence na mga bata, hindi nga siya makukulong, but they're in yung youth Department of Youth Affairs. So parang kinukulong din sila doon. Parang hindi kagaya sa atin, more on lang sa DSWD. Bakit ba nabigyan ba ng pansin? Yun ang natin. Hindi natin alam kung nabibigyan ba talaga ng pansin doon sa DSWD. Kasi nga marami rin silang ginagawa, di ba? So isa pa sa mga talaga is ang mga bata kasi sa atin ngayon is they're open with gadgets. Ano ba ang mga laro na ginagawa nila? Di ba sinasabi nila yung iba mag-Roblox? Sa Roblox ba yan? Or ML? Di ba may mga bata ng ng ganyan? Yung mga na yan, yung mga laro na yan, or yung mga ibang fight na hindi talaga siya allowed sa mga bata. Hindi dapat nakababad. Parents should learn how to control their kids. Oo nga, sinasabi nga ni narinig ko nga yung one time na ni Senator Kiko na responsibilidad din talaga sa magulang. And it's true. Responsibilidad ng magulang to control kung paano sila maging responsible in using those games. Kasi maraming naa-addict sa mga laro na yan. Roblox, mga ganon. Then pagkatapos may mga pa na cases na I know with Roblox is sometimes they do like there are old people na nagpapanggap na kids. Sometimes nagmi-meet up, kaya nga maraming nare-rape, maraming na-abuse, as in maraming nangyayari because of that. Nagmi-meet up sa mga ganito, ganito, ganyan, nagpaalam sa magulang, or even hindi nagpaalam sa magulang. Kasi sa mga laro na yan, may mga bata at saka matatanda. Hindi siya hindi kasi nakakokontrol yan. Kahit nasabi na na ang maglaro is ganitong age. Pero nag-o-authenticate ba sila sa kung tama talaga ang edad ng bata, 'di ba? So kaya kayo, or as a parent, kailangan ninyong i-monitor yung mga anak ninyo. Hindi yung bigay lang kayo ng bigay. Oo. Kasi kailangan talaga ang attention, lalo na sa panahon ngayon na tayo sa social media, sa high-tech, high-tech. Di ba? So, ang masasabi ko lang dito is responsible parenthood. Hindi yung mga magulang na kung anong nangyari sa mga anak, kinokonsente. Maraming ganyan. Kasi may ginawang masama yung anak. Pinapiyansahan, mangungutang. Pero hindi mo alam na tinutulak mo yung anak mo to their lowest. Kasi hindi mo tinuturuan. Okay lang kung like for instance na nakalabuso yung anak mo because napagbintangan or it's not proven yet. Yan pwede yun. Pwede mong konsintihin yun. Pero yung mga sinasabing ay nako, magulang, parent, at saka yung mga bata ngayon,
Magulang, tandaan ninyo, lahat na cartoons may mga mas bastos pa ang mga cartoons because they are not parang ang tawag nito, hindi sila nakamonitor sa mga like sa Pilipinas, MTRCB, mga bastos na Hindi. Bakit? Chine-check ba ng MTRCB? No. Pero pag mga live audience sa pag may nasabi kang very strict. But hindi yung mga ibang ng online platform na medyo yung dialogue niya minsan is hindi na siya normal. Kasi kung ano yung pinanood ng mga anak ninyo, yun ang nakukuha nila. Kaya instead na magsisihan, deep this and that, manalamin muna kayo kung ginawa niyo ba sa mga anak ninyo na iniiwan niyo sa gilid para mag-ano ng gadget. Yun ang tandaan ninyo. Kasi sa panahon namin dati, wala kaming ganyan. Oo, ako, violente ako when I was younger. Lumalaban ako sa magulang. But, hindi kami pinabayaan. Diyos ko, sa dami nang natanggap kong because of that. Bakit? Mga parents ba ngayon? Kasi nga, merong child abuse. Mga child abuse. Pwede yan. Anuhin ng anak ninyo. Sa puwet lang. Huwag yung batuhin kung saan-saan. Sa puwet. How can you strengthen your kids? Sigawan mo? No. Iba na ngayon. Kaya ako sa inyo, kung may mga anak kayo, hindi naman ako against doon sa luho na mga anak ninyo, or wala na kayong time sa anak ninyo. Pero kung mahal ninyo ang pamilya nyo, financial is not enough. Your presence is very important. Kasi pag bigay ka lang ng bigay. So, ano nangyari? Yung anak mo naging addict. Kasi may problema. Walang masabihan, hindi masabi sa magulang. Parents is the first one to be blamed. Kaya ang masasabi ko sa inyo, hindi ko alam kung ang mga parent natin ngayon is wala lang. Ilagay lang sa gilid. Chichatan dito. Yung mga anak iniwanan lang with the gadgets. Yan ang karamihan ng ngayon. At isa pa, yung mga magulang nagkukonsinte, sinasabihan, pag inaway ka, huwag kang patatalo. But before, our parents said, hanggat kaya mong tumakbo ka. But, kung hindi na kaya, that's the time you fight back. Hindi yung ngayon, pag inano ka, suntukin mo rin. No, that's the negative way. You must have to teach them how to be clever. Clever? You run? At least, tumakbo ka ng safe.
Paano naman ngayon? Dahil dyan, ikaw pa ang nabugbog, di ba? Kaya mga magulang, kung ang inyong mga bata ay sabihin ninyo na, ang tigas ng ulo, ang tigas ng ulo. Tanungin nyo yung sarili nyo. Ginawa ninyo ba ang tama? When they're younger. Ano bang inaano ninyo pag sinuntok ng nagsumbong sa'yo? Ano bang sasabihin? Sunod, suntukin mo rin kaagad. Yan ang nila. Yan ang tumatak sa isip nila. Kaya sa ngayon, ang masasabi ko lang, right parenting is the key to success of your kids. Kaya sa bahay pa lang, simulan nyo na. Hindi yung iasa ninyo sa teacher. Kasi sa panahon ngayon, pag once na pagalitan ng teacher, sinumbong sa nanay, o anong sasabihin ng nanay? Social media agad. Yung teacher, pinasuspinde kasi pinagalitan, ganito, ganyan, ganyan. Tama ba yun, magulang? Sa panahon namin dati, ay nako, kami pa yung pagalitan. Kasi minsan naman once na pagalitan yung ninyo, anak ninyo, tanungin ninyo kung anong dahilan. Then pagkatapos, pag yung anak ninyo ay nagsisinungaling, di pakinggan ninyo maigi. Technique dyan is go to the school kung bakit napagalitan ng teacher. And then doon mo timbangin kung ano yung tama. That's the time you tell your kids. Not just complaining to the principal that the teacher is like this, like that, like that. Ito lang muna ang masasabi ko. Basta ang kasalanan ng anak, kung sabihin natin na may juvenile justice, kasalanan ng anak ay kasalanan ng magulang. So dapat ihubog ninyo ng maigi ang mga anak ninyo. Kasi even me, natuto lang ako sa buhay nung nalayo ako sa kanila. Doon ko naintindihan kung bakit ganun sila ka-strict sa amin before. God bless everyone.